Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kamusta na kayong lahat? At nawa ay sa mabuti kayong kalagayan sa ating mga kapatid na dyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City. Ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. Ngayon ay ika-29 ng January at salamat sa Panginoon, papuri at pasasalamat sa Panginoon na nagdulot sa atin ng buhay at ng kalakasan. Salamat sa Panginoon na isang namang araw mga kapatid upang narito tayo at maghatid sa inyo, magbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. Di ba? Napakabuti ng Panginoon na lagi tayong sinasamahan, pinapalakas, at binibigyan ng pag-asa sa lahat ng ating pagbangon sa araw-araw sa ating pamumuhay. Amin mga kapatid. Hallelujah. So, ako'y bumabati sa inyo ng pinagpalang araw sa araw na ito at nawa ay sa mabuti kayong kalagayan, nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at sumainyo nawa ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating mga inspirational message at sa araw na ito, ang ating inspirational message ay nasa episode 12 ng ating pinag-aralan tungkol sa ating subject na ang dakilang utos or the Great Command series. Kaya ang ating subtitle ngayon ay ating pinamagatang Prayer Prepares to Conquer. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, nung nakaraang episode na pag-aralan natin ang tungkol sa Gospel of Peace na kung saan yung tayo pala bilang sumasampalataya sa Panginoon ay may hinaharap na yung fierce battle or digmaan. Digmaan na pananampalataya. At kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, mga kapatid, ay mararanasan ito. Ma-experience nila ang bagay na ito. At dapat maunawaan nila kung ano ito. Amen? Kaya nga tinuturo natin sa inyo na ang pananampalataya ay may isang matinding labanan. Na kung saan kung tayo ay sampalataya sa Panginoon, dapat ang katotohanan lamang ang siyang magwawagi. Di ba? Kasi tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, sa totoong Diyos, nagbigay sa atin ng buhay, nagligtas ng ating kasalanan, nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Yun ay tumutugon din sa ating mga pagsamo, sa ating mga panalangin. Ito ibig sabihin na totoo ang Panginoon. Di ba? Kaya lang mga kapatid, yun nga ang pananampalataya na habang tayo ay nabubuhay at humaharap sa mga hamon ng buhay, sa mga pagsubok at suliranin, doon tayo natatalo. 'Di ba? Kasi ang labanan ng pananampalataya ay natatalo tayo sa pamamagitan ng hindi pagsampalataya or kulang or hindi sapat or mahina ang ating pakikipaglaban. Dahil bakit? Mahina yung ating mga panangga. Di ba? Amen mga kapatid, naunawaan natin. Kaya nga tinuro natin yung mga sa pamagitan ng labanan, ano ang ating mga panangga. Di ba? Katulad ng isang warrior, no, pinakita natin nung nakaraan kung ano yung halimbawa ng isang warrior na kung saan meron siyang panangga sa kanyang ulo or yung helmet of salvation. Di ba? Yung salvation na kung saan katotohanan na binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Amen mga kapatid, yung breastplate of righteousness na kung saan yung mag-iingat sa ating puso, yung sa mga anumang mga panangga natin sa ating puso na hindi tayo masaktan. Di ba? Yan, naghalimbawa lang yan mga kapatid na sa mga pagsubok at suliranin na ating hinaharap, ang pinakaunang malaking yung ano ng kaaway, yung sandata ng kaaway ay
ay matatamaan ang ating dibdib, yung ating puso. Kaya troubled tayo, 'di ba? Sa lahat ng mga pagsubok, dito nang mumula yung mga troubles, dinaramdam ng ating puso, 'di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Tapos meron tayong sandata ng yung espada, yung mahabang espada na kung saan the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, kaya nga tinuro natin na marami tayong mga sandata bilang panangga laban sa ating hinaharap na labanan or sa digmaang ating hinaharap. Amen mga kapatid, naunawaan natin. At ang mga panangga na yun ay binigay ng Panginoon upang ating mapanalo ang laban. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin, tayo ay wagi sa laban. Kasi nandun ang ating panangga lahat. Ang katotohanan, ang mga salita ng Panginoon. Amin mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, kaya nga isa sa mga ating pag-aaralan ngayon ay isa ring panangga or ating weapon. Sandata natin sa pakikipagdigmaan. Kadugtong ng ating pinag-aaralan tungkol sa The Gospel of Peace ay sandata rin ito upang ating mapanalo ang labanan ating hinaharap. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sa ating subtitle na Prayer Prepares to Conquer, kaya nararapat na kailangan natin ng tinatawag na panalangin upang ihahanda tayo sa labanan. Kasi mga kapatid, ang labanan ay hindi atin. Di ba? Ang labanan ay sa Panginoon. Ang Panginoon ang ating siyang tagapagtanggol. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya napaka-importante nito na dapat lagi tayong nakikinig. Lagi tayong dumadalo sa fellowship at naunawaan natin, inaaral natin ito. Pinapakinggan at sinusunod. Amen mga kapatid. Naunawaan natin. Hallelujah. So mga kapatid, punta tayo sa tinatawag na So ito yung maghahanda sa ating labanan na haharapin upang ating malupig ang kalaban or to conquer. Naunawaan natin mga kapatid. At mga kapatid, hindi ito basta-basta dahil nga isasabi natin sa inyo na kung ang pananampalataya natin ay isang matinding laban, mahalaga ito. Dito lamang pinapakita na ito ay pinakamahalaga upang hindi tayo manghina, hindi tayo manglupaypay, hindi tayo talunan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, ang isang Kristiyano, ganito ang kanyang buhay. Laging lumalapit sa Panginoon, nakikipag-usap sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang siyang tagapagtanggol sa lahat ng uri ng laban. Kaya we need to pray, mga kapatid. Napakahalaga ang isang bagay ng panalangin, lalo na kung nakikita ninyo yung ating mga sitwasyon ngayon sa ating paligid, sa ating kapaligiran, sa ating lipunan. Mga kapatid, napapansin ninyo ang mga ang mga sitwasyon na may mga paglabas mo ng bahay mo, hindi mo alam yung mga nangyayari sa paligid mo, di ba? May kriminalidad dito, doon, may mga kung saan lang. Napapansin natin sa hindi malalamang oras. Kaya mga kapatid, ang ating sandata sa buhay na ito ay ang pananampalataya sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga salita. At isa doon mga kapatid na pinakamahalaga ay ang panalangin. Amen? Na ilayo tayo sa lahat ng gawa ng masama. Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Kaya mga kapatid, sabi sa Romans chapter 8 verse 35 to 37, puntahan natin kung mayroon kayong aklat.
Buksan natin ang Romans chapter 8 verse 35. Sabi dito mga kapatid sa Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapaghihatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya ang sa atin ay umiibig. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umiibig. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid, ang sinasabi niya na hindi raw, hindi tinuturing ng Panginoon na sa kabila ng ating yung mga kahirapan or mga tribulation o sa ating distress or sa ating mga kahinaan, persecution, kapighatian, kahapisan, pag-uusig, kahit pagkagutom or yung panganib or kahit pa mga tabak or mga espada ng mga kaaway or anumang uri ng pagsubok. Sapagkat sinasabi niya mga kapatid na habang tayo ay namumuhay, mayroong sinasabi niya na katulad raw ng mga hinahalin tulad tayo ng katulad ng yung mga tupa na papatayin. Alam mo ng mga tupa, nakikita niyo yung mga tupa kung paano sila inaalagaan ng kanilang mga tagapag-alaga. Ngunit na ang tupa napakaamo ng mga hayop, maamo sila at hindi sila marunong sa mga labanan, sa makipag-away, hindi ganun, wala silang ganung kaalaman. At para silang yung handa na lang silang, naghihintay lang sila na kakatayin or yung papatayin sila para ibenta sila, di ba? Alam niyo yun mga kapatid, yung mga tupa, ganyan sila pag inaalagaan, napakaamo nila ng mga hayop. Kaya dito sa salitang ito, sa mga salita ng Panginoon na hinahambing tayo na katulad ng mga tupa. Nasa isang araw lang ay tayo'y parang mga tupa na papatayin. Isang araw lang, ganyan. Sabi niya dito, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Na hinahanil tulad ng salita ng Panginoon na kung saan tayo ay mga katulad sa mga tupa na papatayin. Ngunit sabi niya, no! Sabi niya, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga magtatagumpay sa pamamagitan niya o sa ating ay umiibig. Higit pa tayo sa mga, sabi niya, mapagtagumpay. Diba? Kung mayroong nagtatagumpay mga kapatid, tayo ay tinuturing ng Panginoon na higit pa sa mga nagtatagumpay. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. Higit pa tayo sa mga nagtatagumpay. For we are more than conquerors sa pamamagitan ni Jesus Christ na siyang umibig sa atin. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, yun ang ating pananampalataya na sa lahat ng uri ng laban, na sa ating pamumuhay, sa lahat ng mga sitwasyon,
pagsubok, suliranin ang ating hinaharap, tayo ay may sandata, tayo ay may sandigan na ang Panginoong Hesus ay siyang ating umibig sa atin at siya ang ating tagapagligtas. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kaya napakahalaga na kung tayo ay mga magtatagumpay at higit pa sa mga magtatagumpay, ano ang sinasabi nito? Na tayo ay dapat tumatakbo sa Panginoon. Tayo ay lumalapit sa Panginoon at umihiling sa Panginoon, nakikipag-usap, nananalangin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, punta tayo sa John chapter 17, mga kapatid. Kung mayroon kang aklat sa John chapter 17. Ito ay panalangin ni Jesus to sa Ama, ha? Nung si Jesus kasama pa niya yung mga kanyang mga disciples, lagi siyang nananalangin at sinasama niya sa panalangin yung kanyang mga disciples. Ngayon, ang sabi niya rito sa John chapter 17, verse 15, sabi niya sa verse 14, sabi niya rito, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Mga kapatid, di ba? Naunawaan natin. Ano ang sabi ng Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang mga salita sa kanyang mga alagad. Sa mga alagad niya, yung mga nagpapasakop sa kanya. Diba? Tanong, alagad ka ba ng Panginoon? Nagpapasakop ka ba sa mga salita ng Panginoon? O kaya nga diyan ka dumadalo, lagi-lagi sa ating fellowship. Kasi, nagpapasakop ka sa salita ng Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya binigay ng Panginoon sa iyo ang kanyang mga salita. Sabi niya pa niya rito, kaya nga, at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Tayo ay kagaya ng Panginoong Hesus. Diba? Kasi kung taga-sanglibutan ka mga kapatid, wala kang ginagawa, hindi ka nakikinig ng mga salita ng Panginoon, kung saan-saan ka nakikita, kung saan-saan kalop-palop nakakarating. Pero, kung ikaw ay nasa Panginoon, siyempre doon ka lagi sa mga lumalapit sa Panginoon, nakikipag-fellowship sa inyong mga kasamahan, mga kapatiran. Amen? Hallelujah. So, sabi pa niya rito, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Di ba mga kapatid, napakabuti ng Panginoon? Panginoong Hesus, na siya mismo yung dumadalangin sa ating Diyos, Ama, na ilayo tayo, ingatan tayo mula sa masama. Kaya nga yung panalangin natin na yung the Lord's Prayer, di ba? Ang panalangin natin tinuro ng Panginoong Hesus doon na ilayo mo kami sa mga masasama. Di ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, kung tayo ay laging nananalangin sa Panginoon, kasama yun yung mga panalangin na sinasambit natin sa Panginoon na ilayo tayo sa lahat ng masasama. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, kaya isang
Isa napakahalagang kautusan ng Panginoon na tayo ay nananalangin. Kasi isa yung sa mga bagay na kung saan mag-ingat sa atin laban sa gawa ng kasamaan. Kasi ang kasamaan na sa ating kapaligiran. Diba? Naunawaan natin mga kapatid. Kasi hindi mo lang mamalayan sa anumang mga sitwasyon, yung mga trahedya dumadating sa mga araw at mga oras na hindi mo malalaman. Kaya ano ang kailangan nating sandata? Ay ang ating panalangin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Punta natin. Example mga kapatid, punta natin dito sa Matthew chapter 26 verse 53. Buksan natin yung ating aklat kung meron tayo. Matthew chapter 26 verse 53. Alam mo ba nung si Jesus nasa gitna ng trial or siya ay nasa gitna ng mga Sanhedrin at mga punong hari at sa maraming tao kasi siya ay nung panahon na yon si Jesus ay inaakusahan ng tinatawag na blasphemy. Kaya si Jesus ay nasa trial na, yung bago siya ipapako sa cross, nasa gitna siya ng maraming tao at nandun yung mga punong hukom, punong tagapagpatupad ng batas at yung pinakapunong pari. At habang siya ay inaakusahan mga kapatid, anong sabi ni Jesus dito? At yung kasamahan niya si Pedro si Apostol Peter, nung si Jesus ay hinuli na at pinag-ikutan na siya ng maraming tao at yung mga sundalo ng panahon na yon, si Pedro ay humugot ng tabak. Humugot siya ng tabak at ano sabi niya dito? Sabi niya dito sa verse 51, Matthew chapter 26 verse 51, "And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off his ear." Ano intindihan mo mga kapatid? Ang sinabi niya, naghumugot siya ng tabak at tinaga yung katulong ng punong pari, yung sundalo. At tinaga niya sa tenga. And behold, sabi niya rito, and then Jesus said unto him, "Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword." Sabi niya sa kanyang alagad si Pedro, sabi niya, ibalik mo yung kanyang tabak. Sapagkat ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mamamatay. Di ba mga kapatid? Kaya huwag tayong makipag-away. Di ba? Isa ang pangkinuutos natin sa atin ng Panginoon na hindi pwede tayong makipag-away. Lalo na yung mga iba, maraming mga hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon na lahat ng sandata meron sila. Kung sa tabak ang kaparaanan upang matalo ang kalaban, sa tabak rin ang paraan upang matalo ang isang lumalaban. Mga kapatid, naunawaan natin, hallelujah. Kung sa panalangin, tinuturo sa atin upang matalo ang kalaban, sa panalangin rin natin magwawagi laban sa kaaway. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So ang sabi ni Jesus dito mga kapatid, sabi niya sa kanyang alagad, "O inakala mo baga na hindi ako makapamanhik sa aking Ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel?"
Mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Ganun karalaga ang panalangin, mga kapatid. Katulad ng nangyari kay Jesus. Sabi niya dito, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels? Diba? Kayang-kaya pang mga kapatid. Papadala ng Ama upang tayo ay iligtas sa laban sa anumang kasamaan. Laban sa sino mang nag-uusig sa atin. Laban sa anumang mga sitwasyon at mga pagsubok sa buhay. Di ba, mga kapatid? Naunawaan natin? Kaya yung sabi ni Jesus, na mayroon tayong mga, hindi lamang si Jesus, kung nananalangin na, kakayan Jesus na kayang ipadala ng Panginoon ang mga anghel upang iligtas si Jesus. Ngunit, nung panahon na yun, mga kapatid, hindi ginawa ni Jesus. Bakit? Upang, sabi niya doon, upang matupad niya ang mga kasulatan. Kaya hinayaan ni Jesus ang lahat na mangyari sa Kanya. Ngunit tayo, mga kapatid, habang tayo ay nananampalataya sa Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng ating kaagapay, yung ating tagapagligtas, yung tagapag-iingat sa atin habang tayo ay nasa gitna ng mga suliranin. Amen? Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kayang pagdala ng Panginoon ang kanyang mga anghel upang tumugon sa ating mga panalangin. Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, lagi nating alalahanin, tandaan na ganyan kahalaga ang pagsasama-sama natin at pananalangin sa isa't isa. Amen? Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. So, kaya nga, ang sabi ni Jesus dito sa Matthew chapter 26, verse 40, balik tayo sa verse 40, sabi niya rito sa kanyang mga alagad, at lumapit siya sa mga alagad at siya ay kanyang naratnang nangatutulog. Kasi nanghihina, nang lupaypay. Kaya sa anumang uri ng mga pagsubok natin, lagi tayong talunan. Bakit lagi tayong nang lupaypay? Lagi tayong pinanghihinaan at walang lakas sa mga pagsubok at trahedyang ating hinaharap. Kasi bakit? Tulog tayo ng tulog. Hindi tayo lumalapit sa Diyos at manalangin. Enjoy tayo ng enjoy sa mga bagay na makamundo. Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So sabi ni Jesus dito, kayo'y mga pupuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu na sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Nais mong manalangin. Nais ng spirit mo manalangin dito sa loob mo. Ngunit ang laman mo, yung kalakasan ng pisikal mong katawan, mahina. Yan. Kaya palakasin mo yan dapat, mga kapatid. Dapat pinapalakas natin ang ating pisikal na katawan at ang ating espiritu sa pamagitan ng paglapit sa Panginoon sa pananalangin. Hindi tayo magpupuyat doon sa mga panunood sa ating mga Facebook at sa ating mga cellphone. Lagi doon tayo nagpupuyat sa panunood sa mga kung anong mga games ang ating pinagpupuyatan, anong mga teleserye at mga drama yung inuubos natin yung oras natin sa panunood araw-araw. Kundi dapat ginagamit natin ang lahat ng oras sa pananalangin sa Panginoon. Doon tayo nagpupuyat sa pananalangin. Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo nagpupuyat doon sa panunood ng mga masamang balita, kundi nagpupuyat tayo sa
panunood ng mga salita ng Panginoon, yung mga katuruan ng Panginoon, at nagpupuyat tayo sa pananalangin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, naunawaan natin, sapagkat bakit daw mahina raw yung ating laman. Kaya dapat, kung mahina yung ating laman, dapat tayo ay magpalakas sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kaya nga dapat kung mahalaga ang panalangin, ginagawa natin. Hindi tayo pabaya, hindi tayo nanghihina. Amen mga kapatid. Kasi yun ang pananampalataya na nais nating magwawagi lagi sa araw-araw, sa ating buhay, sa ating suliranin, circumstances na hinaharap. Kaya nga, mga kapatid, no, kung tayo ay nananalangin, tayo ay tumatangkilik sa Panginoon. Di ba? Kung ginagawa natin ang mga kautusan ng pananalangin, ito ay mga sinasabi lamang na sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon. At kung sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon, isang bagay doon ang yung inilalagak natin ang ating mga sarili sa pananalangin, sa pakikisama sa ating fellowship, at sa pagsasama-sama sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon at sa pananalangin. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano ba kung babalikan natin yung mga pinag-aral natin nung nakaraan, Anong sabi ng Panginoon? Sino mang umiibig sa akin ay sumusunod ng aking mga salita. Amen? Tumutupad ng kanyang mga kautusan. Kaya mga kapatid, ikaw ba ay tumutupad sa kautusan ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Amen. Sabi mo ganyan. So kung tayo ay laging nagpapanalangin mga kapatid, kasi nandito ang Panginoon sa ating kalooban. Diba? Ito yung kanyang tahanan. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos na tagapagligtas, nandito siya sa ating kalooban. Ito yung kanyang tirahan. Diba? Naunawaan natin? Ngayon mga kapatid, kung tayo ay sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon, tayo ay umiibig sa Panginoon. Kung tayo ay nagpapasakop sa mga salita ng Panginoon, iniibig natin siya. Diba? Katulad ng kung meron kang iniirog, yan, lagi kang nakikipag-usap sa kanya, sa iyong asawa. Kahit anong oras, gigisingin mo siya at makipag-usap ka sa kanya. At kung ano man ang mga suliranin mo, ano man ang yung mga nais ikwento, di ba? Tayo ay nakikipag-usap. Di ba, katulad din yan sa ating Diyos, ating Ama, makapangyarihan sa lahat, na kung tayo ay tumatangkilik sa Panginoon na Diyos ng ating buhay, tayo ay laging nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amin mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, punta tayo sa John chapter 13, verse 23. Balikan natin yan. Anong sabi niya dito mga kapatid? Punta tayo sa verse 21 mga kapatid. Sabi ni Jesus dito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya iibigin ko at ako'y magpapahayag sa
Kanya. Diba? Kung tayo ay nananalangin sa Panginoon, sasagutin niya yung ating mga panalangin. Kakausapin ka ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Naunawaan mo? Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi pa niya rito, at siya'y iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi sa sanglibutan? Diba? Sabi ni Jesus dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasakan niya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. Amin, mga kapatid. Kaya ang ating katawan ay tahanan ng Diyos. Kung tayo ay umiibig sa Panginoon, tumutupad sa kanyang mga salita, nakikinig sa kanyang mga utos at tumutupad nito, tayo ay kanyang tahanan. Dito na siya nakatira sa ating kalooban. Amen, mga kapatid. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, sabi pa ni Jesus dito, punta tayo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Kung meron kang aklat, punta tayo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang sabi niya rito, mga kapatid, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Mga kapatid, naunawaan natin? Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Di ba? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Naunawaan natin, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Di ba? Ito yung templo ng Diyos, ang ating katawan. Ang Diyos hindi siya nakatira doon sa mga gawa ng mga kamay. Doon sa mga building at mga instruktura na gawa ng mga kamay. Wala siya doon. Dito siya nananahan ang Diyos. Ito yung kanyang templo. At kung ito ang templo ng Diyos, anong dapat ang ginagawa nito? Ito ay dapat bahay dalanginan ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Kasi templo eh. Kung ginagawa natin ang ating katawan na templo ng Diyos, ito ay bahay ng dalanginan. Lagi natin ginagawa sa pananalangin. Ginagamit natin ang ating katawan sa pananalangin. Kasi bakit? Ito yung lugar ng panalanginan, templo ng Diyos. Amen, mga kapatid. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, dito natin ginagawa yung panalangin at yung pagpupuri sa Panginoon. Pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi bakit? Ang kanyang templo nandito sa ating katawan. Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. So, punta tayo sa verse 19. Sabi pa niya dito, chapter 6, sorry. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Anong sabi niya rito? First Corinthians chapter 6, verse 19. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? Amen, mga kapatid. At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga.
luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. 'Di ba? Mga kapatid, kaya nga ang ating katawan ginagamit natin sa pagluluwalhati sa Panginoon, sa pananalangin, sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon, sa pagsasagawa ng kanyang mga kautusan. Ano ang mga kautusan ng Panginoon? Na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. 'Di ba? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So mga kapatid, ganun natin ginagawa ang pagluluwalhati sa Panginoon sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, sapagkat sabi niya dito, tayo ay binili ng halaga. Anong binili ng halaga? Paano tayo binili? Binili tayo ng halaga ng buhay ng Panginoong Hesus. Ang kanyang buhay ay siya kanang nagdulot sa atin ng kaligtasan. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, pag tayo ay templo ng Diyos, tayo ay malinis. Naunawaan natin mga kapatid, ginagamit natin ang ating katawan sa kalinisan. 'Di ba? Kaya kung ang katawan ng Panginoon ay ito, ang ating katawan, dapat malinis to sa anumang uri ng pagkakasala. 'Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi tayo nangangalunya. Hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Naunawaan natin mga kapatid. Hindi tayo nakikipaglaban. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, yun mga bagay na dapat nating iwasan. Punta tayo sa kasi bakit? Ito ay tinuturing natin ang ating katawan na templo ng Diyos. At ang templo ng Diyos ay malinis, walang anumang makakapasok na masama. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya anumang mga sakit at karamdaman, anumang mga pagsubok, kaya mga kapatid. Bakit? Sa templo ng Diyos ay walang sakit at karamdaman dahil ito ay malinis. Sa templo ng Diyos, walang anumang suliranin, walang pagsubok. Kasi bakit? Malinis ang katawan ng Diyos. Malinis ang kanyang templo. Dito, kung anumang suliranin at pagsubok, kayang lagpasan. Kasi bakit? Andito ang Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, punta tayo sa Mark chapter 7 verse 14. Anong sinasabi dito? Kaya dapat ang ating mga labi, mga kapatid, ginagamit natin sa pananalangin sa ating Panginoon. Marcos chapter 7 verse 14. Kaya nga, kung ang templo ng Diyos, mga kapatid, ay malinis, anumang mga uri ng sakit at karamdaman, hindi yan mananatili, mga kapatid.
Kasi nililinis natin ang kanyang templo sa pamagitan ng ating mga panalangin, sa pamagitan ng kanyang mga salita na ating pinapakinggan at tinutupad. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, punta tayo sa Marcos chapter 7 verse 14. Ang sabi niya rito mga kapatid, ito sabi ni Jesus dito sa kanyang mga disciples. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Di ba? Oh. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ay nangkakahawa sa tao. There is nothing from without a man that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile him. Walang mga bagay na pumapasok sa ating katawan ay nakakapagparasama sa atin daw. Hindi nakakapagpapahawa, kundi yung mga lumalabas sa atin. Di ba mga kapatid? Sabi niya dito sa verse 23, basahin natin. Sabi niya rito mga kapatid, at nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kaniyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip, hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Diba? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang pagkikiapid, ang pagnanakaw, ang mga pagpatay at sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Naunawaan natin mga kapatid, yan ang nagpapasama sa tao. Yung galing dito sa puso. Yan ang nakakapagpasama sa atin. Kaya mga kapatid, makinig. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pangdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nang kakahawa sa tao. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya kung ating katawan ay templo ng Diyos, saan nanggagaling ang masama dapat? Wala sa atin. Kasi nililinis natin ang ating katawan ng katotohanan ng mga salita ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi ang mga kasakiman wala dito. Hindi ito. Ano pa? Ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pangdaraya, ang kalibugan, ang matang masasama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Kung katawan to ng Panginoon, bakit ginagamit natin sa masama? Hindi pwede mga kapatid.
Naunawaan natin? Hallelujah. Kaya, kung ang katawan natin ay sinasabing templo ng Diyos, ito ay malinis, mabuti, at laging ginagamit sa pananalangin. Naunawaan natin, mga kapatid. Kaya, lagi nating panatilihing malinis ang ating katawan. Amen? Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Kaya mga kapatid, lagi tayong lumalapit sa Panginoon, nakikipanalangin sa bawat isa, nagsasama-sama, nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin, di ba, kung kayo dyan ay nagsasama-sama, nakikipag-isa sa panalangin, binibigkas ninyo ang mga salita ng Panginoon. Ayan ang ating tamang dapat ginagawa, na binibigkas natin ang salita ng Panginoon sa pananalangin. Amen? Hindi yung tulad ng iba na yung panalangin nila, yung Facebook ang nagpapanalangin sa kanila. At yung magko-comment lang sila doon ng amen. Hindi ganun, mga kapatid. Naunawaan natin, ang sinasabi ng salita ng Panginoon ay binibigkas natin ang panalangin ng ating mga labi. Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kasi may nag-post noon ng panalangin sa Facebook. Tapos, syempre, nag-agree naman sila sa panalangin, pero nagsasabi lang nila doon, amen. Nag-message lang. Nag-comment lang sila doon ng amen. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ng panalangin ay binibigkas ng ating labi. Yan ang purpose ng ating labi. Ginagamit para sa panalangin sa Panginoon at sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi sa pamagitan ng yung pakikipag-away at pakikipagmumura sa ating mga kaaway, mga kapitbahay, hindi ganun. Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, kaya binigay ng Panginoon yan sa atin, ang ating mga labi, upang tayo ay magpuri sa Kanya, tumawag sa Kanya, manalangin. Amen? Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, lagi nating alalahanin, mga kapatid, na ingatan natin ang ating mga labi sa lahat ng bagay na ito ay ginagamit natin lamang sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba, at pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Amen, naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ito ginagamit sa pakikipag-away, sa pagmumura, sa mga masasamang gawa. Kasi yan ay sadyablo at ayaw ng Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon, bakit nandito siya sa ating kalooban? Ito yung kanyang templo. Amen? Naunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, glory to God. Dito nagtatapos yung ating inspirational message sa araw na ito. At and I hope na marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan sa araw na ito. At ngayon ay patuloy tayong yumuko para sa panalangin. Bigyan natin ng daan ang Panginoon sa ating puso, sa ating isip. Sa konting katahimikan, bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso. At Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay, kalakasan ng ating katawan, kaligtasan ng aming kaluluwa. Maraming salamat sa iyong paggabay, proteksyon at pag-iingat sa aming buhay sa araw na ito. Maraming salamat, Father God, sa mga salita mo, aking naibahagi sa aking mga kapatiran sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming naibahagi sa aming mga kapatiran dyan sa Barangay Payatas, sa aming satellite mission. At maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mong iyong pinagkaloob upang aming marinig, Panginoon. Pagpalain mong iyong mga salita sa aming pandinig at hayaan mong itong mabuhay sa aming puso at isip, Panginoon, na aming pamuhay sa araw-araw. Salamat sa mga kabutihan ng iyong mga salita, Panginoon. Nagpapaalala sa amin upang maging matibay, maging malinis, maging matatag sa anumang uri ng mga suliranin at pagsubok na aming hinaharap. Sapagkat, Panginoon, nandito ka nakatira sa aming kalooban, sa aming puso. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo sa pandinig ng aking mga kapatiran. At ganyan din, Panginoon, pakalinisin mo ang kanilang mga puso at isip sa pakikinig, sa pagtanggap ng iyong mga salita. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kapatiran dyan sa Barangay Payatas, pangunguna ni Sister Joanne, si Brother Ben. Pagpalain mo sila sa kanilang patuloy na pakikiisa sa pag-fellowship namin, Panginoon, at sa pananalangin dyan sa aming satellite mission. Pagpalain mo sila ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa araw-araw. At anumang pangangailangan sa kanilang pamumuhay, pagbigyan mo sila, Panginoon. Ang pagpalain mo kanilang mga trabaho, ang kanilang pinagkukuhanan ng kanilang pamumuhay. At ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman, sa anumang trahedya, at anumang gawa ng masama. Sa lahat ng aming mga members and volunteers, Father God, sa Barangay Payatas, Quezon City. Pagpalain mo ang aming kapatiran sa pangunguna ni Sister Joanne, ni Brother Ben, at gayon din, Panginoon, si Genesis, Sister Rowena, Sister Gina, at lahat ng aming membros and volunteers. Pagpalain mo sila, Panginoon, sila Pastor Joanne, si Brother Ben, at anumang gawa ng kanilang kamay ay patuloy na bigyan mo ng paglago at pagpapalang galing sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, na ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng trahedya, ay pag-ingatan mo ang kanilang buhay. Ilayo mo sila sa trahedya at kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na aming pamumuhay at bawat linggo na pagsama mo sa aming fellowship, sa aming dyan sa Barangay Payatas, Panginoon. At panalangin namin, Panginoon, pagkaloob mo rin ng mga pangangailangan para sa aming satellite mission dyan sa Barangay Payatas. Provide for our provisions, Panginoon, para sa pagpapatuloy ng aming mission, Father God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen at Amen. At mga kapatid, patuloy tayong yumuko para sa basbas. Aking bibigay sa inyo ayon sa sulat ng Panginoon dito sa Numbers chapter 6. So mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen at Amen. So, glory to God. Maraming salamat mga kapatid. And God bless you all. At patuloy akong mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.